Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga ginigili kong mga kapatid at sa mga minamahal nating taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, magpatuloy na tayo. Pag-usapan natin, ganap ang tao sa utos ni Kristo at hindi sa utos ni Moises. Yan ang pag-uusapan natin. Sa Acts chapter 39 verse 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. So, kung meron tayong pananampalataya kay Kristo Jesus, tayo nananatili sa Kanya at sa Kanyang salita, tayo'y aariing ganap. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:20, sabi niya, humayo kayo sa lahat ng tao sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita at ituro ninyong sumunod sila sa aking inuutos. Yan yung Matthew 28:20. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga utos na yun, tayo'y aaring ganap kay Kristo. Na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Yan, no? So, nung dumating si Kristo, yun, doon tayo aaring ganap. Okay? Pagpatuloy natin. Exodus chapter 20 verse 13 to 14. Ano ba kasi yung mga utos ni Kristo? Pag-aaralan natin yung mga ibang utos niya. No? Sa 13, huwag kang papatay. Yan ang utos na ibinigay kay Moses, no? Doon sa 10 kautusan. Kay Kristo naman, ano yung utos niya? Na siyang itinuturo ng mga apostol sa 1 John chapter 3 verse 15. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Sa utos ni Moses, doon sa 10 utos, huwag kang papatay. Ito yung actually na papatayin mo talaga yung tao physically. Pero kay Kristo, no, sa panahon ng mabuting balita, ay yung napupuot ka lang sa kapatid mo, ay yun ay act of criminal ngayon, mamamatay tao ka na. So iba yung utos ni Kristo doon. Yung kay Moises, doon sa 10 utos, kailangan patayin mo talaga physically yung tao. Ngayon? So, yun. So, halimbawa, di ka naman pumapatay ng tao. No? So, hindi ka na nagkakasala doon. Pero, kung napupuot ka naman sa iyong kapwa, mamamatay tao ka pa rin. So, yun yung malaking pagkaiba ng kautusan ni Kristo Jesus, no? Kaya nga, sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo Jesus, tayo ay magiging ganap. Amen? Pagpatuloy natin. Sa Exodus chapter 20 verse 14, huwag kang mangangalunya. Ibig sabihin, dito sa 10 utos na ito, kapag ikaw ay, kung yung lalaki ay may kabit, siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Yan. So, physically, merong
sexual intercourse na nagagawa. Ngayon, kay Kristo Jesus naman, ito naman, yung utos niya, yung sinasabi niya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa, ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ba, mas matindi naman itong kay Kristo Jesus. Kaya nga, tayo'y aariing ganap kay Kristo Jesus. Hindi tayo aaring ganap doon sa inuutos ni Moses. Okay? So, dito natin makikita na may malaking pagkakaiba kung bakit tayo magiging ganap kay Kristo Jesus na hindi natin makakamtan sa utos ni Moises. Okay? Ngayon, kung nagkagaganon, tumingin ka lang sa babae at meron kang mahalay na pagnanasa, abay, paano tayo makaiwas doon sa tukso na yon? Para hindi tayo magkasala ng pangangalo niya. Ngayon, mga kapatid, meron tayong magandang ehemplo. Sa Book of Genesis, chapter 39, verse 12. No? Nung itong si Jacob o si Jacob, meron siyang 12 anak. Ang pinakabunso nila ay si Joseph. Ngayon, dahil ang mga nakakatanda kay Joseph ay nagseselos sila kay Joseph, yung mga kapatid niyang nakakatanda sa kanya, ay ginawa nila, gusto nilang patayin si Joseph. At yun ay ang nangyari kay Joseph, ganoon nga, gustong patayin ng mga nakakatandang kapatid niya. So si Joseph ay kunwaring namatay o kinain ng mabangis na hayop. Iyon ay na kung saan si Joseph na bunso ay binili ng isang nangangalakal at ibinenta sa Ehipto. No, ang nakabili sa kanya ay isang Potiphar o opisyales sa hari ng Ehipto. Ngayon, itong Potiphar na ito, meron siyang asawa na bagamat si Joseph ay matipuno, maganda yung katawan niya, may pagnanasa yung asawa ng Potiphar dun sa kanya. No? Ngayon, itong asawa ni Potiphar, gusto niyang tuksuin ng maigi para sa ganun mangyari yung nais niya na sipingin ni Joseph siya. Pero anong ginawa ni Joseph? Nung nagkataon ng isang araw na nung gusto niyang makipagsiping na kay Joseph itong asawa ni Potiphar, ang ginawa ni Joseph ay kumiripas takbo, tumakbo siya para hindi siya maakit nung asawa ng Potiphar. Ganon yun, Yung tukso ay pwedeng mangyari sa pagtingin pa lang sa babae. At doon, pag ikaw ay natukso na, nagiging mahalay na yung pagtingin mo sa babae na meron ka ng pagnanasa. So, ang gagawin, halimbawa, ang gagawin mo bilang isang lalaki para hindi ka magkaroon ng mahalay na pagnanasa doon sa mga babae, kailangan i-evade mo siya. Tumakbo ka. Anong ibig sabihin ng tumakbo?
iwasan mo. So, ang nangyayari kasi dito sa sanlibutan, abay maraming tukso na nagkalat sa ating palibot, sa lalong-lalo na sa mga lalaki, kasi yung mga babae ngayon nagsusuot ng mga mahalay na baro, no? So kailangan ang lalaki kailangan marunong siyang umiwas, mag-evade sa mga ganon. Dapat wala siyang mahalay na pagnanasa doon sa babaeng mahalay ang kanyang suot, no? Upang sa ganon ay hindi siya matukso at hindi siya magkakasala ng pangangalo niya. Amen? Amen. Amen. Ganun ang iwasan, evade mo siya. No? Sapagkat mas matindi nga, kung hindi ka naman nambababae, pero mahalay ka naman sa at may pagnanasa sa mga babae, lalong-lalo na kung yung mga suot nila ay mahalay, no? Mga babae ngayon diyan naglalakad diyan halos makita mo na yung mahalay yung mga suot. So, yun yung mga tukso sa mga lalaki sa panahon na ito, no? So, kailangan meron kang malakas ang iyong pananampalataya para sa ganun maiwasan mo yung tukso na yun. Kapag ikaw ay natukso doon sa mahalay na babae, na ang suot niya ay mahalay, yun pala ay mahulog ka na sa pagkamahalay at napagnanasa doon sa babae na yun. So, yun ang ginawa ni Joseph noon. Nung siya ay tinukso ng asawa ni Potiphar, kasi maganda yung pangangatawan ni Joseph at nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar, yun, kumiripas takbo siya, no? Iniwasan niya yung tukso ng asawa ni Potiphar. Ganon din sa atin, sa panahon natin ngayon, kasi mas matindi ngayon yung tukso sa atin, lalong-lalo na sa lalaki. Ang mga babae kasi ngayon, marami dyan naglalakad na mahala yung mga suot nila. Hindi tulad ng lalaki. Ang lalaki, short pan lang. Pag sila'y nagsusuot, lumalabas, naglalakad. Diyan sa mall, diyan sa kalye. Pero mga babae ngayon, mahalay yung mga suot nila. Kaya kaming mga lalaki ay kailangan matibay kami sa ganyang mga mahalay na nakikita at dapat makaiwas dun sa tukso tulad ni Joseph. Ganyan. Para sa ganon, hindi tayo magkasala ng pangangalo niya. Next. Ito, isang utos pa ni Moses ito, no? Sa Leviticus chapter 12 verse 3, pagdating ng ikalawang araw, ibig sabihin, yung sanggol, pag ipinanganak na pagdating ng ikalawang araw, dapat nang tuluyin ang sanggol. Kawalong. Ayan. No? Ikawalong araw, no? So, pagdating ng ikawalong araw, pagkatapos na isinilang yung bata, dapat nang tuluyin ang sanggol. So, batas, sa panahon ni Moses, batas na yung pagtutuli ay isang utos yun. Ngayon, sa panahon naman ni Kristo Jesus, ano nang sabi naman ng kanyang mga apostol? Sapagkat yung mga turo ng mga apostol, turo rin ni Kristo Jesus yun sa ngayon. Okay? Sa Galatians chapter 5 verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, kaya kung sa kautusan ni Kristo Jesus tayo ay aaniing ganap,
No? Pero hindi tayo aaring ganap sa utos ni Moses. Okay, nagkakaintindihan. Kasi sabi dito, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. So hindi na mahalaga yon kung ikaw ay na-circumcise o natuli ka. Ang mahalaga yung pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Sa John 14:23, ang umiibig sa akin, sabi ni Kristo Jesus, ay sumusunod sa akin mga inuutos. Yan. So, hindi na raw mahalaga yung pagtutuli na batas ni Moses yun. Okay? So, yun yung mga kung bakit sinasabi na ganap ang tao sa utos ni Kristo at hindi sa utos ni Moses. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.